Napagbintangan ng asawa ko na nanamantala ng bata kaya kailangan niyang magtago sa probinsya. Mahina ang puso niya kaya hindi namin siya kayang isurrender at naghanap ako ng presence ng asawa ko. At ang presence na yon ay nahanap ko sa tito ng asawa ko. Napakabuti ng asawa ko, masipag, magalang at halos lahat ng magagandang katangian ay nasa kanya na. Pero pagkalipas lang ng 1 buwan pagkatapos ng aming kasal, napagbintangan siya na nanamantala ng isang bata dito sa aming lugar. Mahina ang puso niya kaya hindi namin siya maisurrender, baka yung pa ang maging dahilan kung paano siya matuluyan sa kulungan. Nitong nakaraang January lang siya umalis habang ako naman ay nagpatuloy sa buhay dahil first year college po ako ngayon. Pero pag alis niya ay napilitan ako na mag-working student dahil meron kaming hinuhulugan na motor at meron pa kaming mga natirang loan noong kami ay kinasal. At nang dahil sa sobrang lungkot ko, madalas ako nagpupunta sa bahay ng mga kamag-anak niya na kapit-bahay lang din naman namin. Hanggang sa isang beses na nagchat sa akin ng tito ng aking asawa at sinabi niya na nababasa niya ang mga sinishared post ko. Na nalulungkot ako kaya niyaya niya akong lumabas at ang sabi niya ay wala naman daw yun mali siya dahil matagal na kaming malapit sa isa't isa. Hanggang sa napadalas ang pagchat namin dahil nalulungkot ako, hinahanap ko ang presence ng asawa ko at ang presence na yon ay nahanap ko sa tito niya. Hanggang sa dumating ang hindi inaasahang pagkakataon na may nangyari sa amin dalawa ng tito niya. Hindi ako aware na nakakahalata na pala ang asawa ko hanggang sa nalaman ko na pinasusundan niya pala kami sa kapatid niya at nakikita kaming lumalabas ng hotel. Kaya nung gabi din na yon ay nalaman ng buong kamag-anak niya pati na rin ang side ng pamilya ko. Hindi pa rin talaga nagsisink in sa akin na mali na ang ginagawa ko hanggang sa makita ko na ang mama at mga kapatid ko ay umiiyak na sa harap ko. Tinanong nila ako kung bakit nagawa ko yon, kaya nung panahon na yon ay napatanong na rin ako sa sarili ko kung bakit nga ba. Doon lang ako natauhan na mali na pala ang ginagawa ko, hindi ko alam pero para akong nagising sa pagkakatulog ng mahimbing. Nagalit sa akin ang mga kamag-anak ng asawa ko pero hindi ko naman sila masisisi tungkol doon. Ang tito naman po ng aking asawa ay itinakwil na ng mga kamag-anak nila at nakapag-usap na rin po kaming mag-asawa. Sa kabila ng nagawa ko ay handa pa rin niya akong tanggapin pero hindi ko alam ang magiging desisyon ko kung gusto ko po ba o wag na. Para sa akin ay gusto ko siyang balikan pero parang hindi kaya ng konsensya ko nang dahil sa mga nagawa ko. Pero iniisip ko rin ang asawa ko dahil alam kong kailangan niya ako ngayon pero sa kabilang banda ay iniisip ko din ang mga kamag-anak niya na kung sakaling magkabalikan kami, alam ko po nagalit silang lahat sa akin, nagpapalamig pa lang po kami sa ngayon at binabala ko na rin po sanang humarap at humingi ng tawad sa pamilya ng asawa ko dahil sobra din po silang malapit sa akin. Nag-iipon lang ako ng lakas ng loob dahil nangingibabaw pa rin sa akin ng hiya sa mga nagawa ko sa kanila. Kaya sana po ay mapili ang aking kwento. Hanggang dito na lang, Ate Charis. Hindi naman siya humihingi ng payo pero para sa akin sobrang ganda ng aral na mapupulot sa ating kwento. Given na yung nagkamali ang ating letter sender pero alam nyo kung ano bang meron siya? Marunong siyang tumanggap ng pagkakamaling nagawa niya at marunong siyang magpakumbaba. Marami din kasi mga nagloloko na deny dito, deny doon, tapos kapag nahuli sila pa yung galit tapos isisisi pa sa partner nila na nagkulang daw. Kaya para sa ating letter sender, lakasan mo yung loob mo para makahingi ka na ng tawad sa kanila at sana lakasan din ang loob ng asawa mo na umamin kung totoo ba ang bagay na ibinintang sa kanya. Matutunan niya rin sanang harapin kung meron ba siyang bagay na nagawa talaga dun sa bata. Dahil hindi porkit mahina ang iyong puso ay absuelto ka na.